Recant din daw ng mga testimonya itong mga Maleta Boys ay dapat daw sa korte nila ito gawin. At kung irerecant nila yung kanilang mga testimonya, posible na isama na sila ng Office of the Ombudsman doon sa mga akusado sa ihahaing nilang kaso laban dito kay Romualdez habang Ayan na mga kababayan, ang bilis po ng karma dito po sa mga nag-recant na mga dating Marines, mga kababayan. Ano ho? Grabe po kasi ang kanilang ginawa. At ngayon, mukhang matindi patuloy ang mapupuntahan nila at mukhang mapapahamak sila ng tuluyan dito sa kanilang ginawa, mga kababayan. Ito sana ang maganda rin gawin, no? Bagamat hindi po natin nagugustuhan ito, kaya lang, ito po sana ang magandang gawin dito po sa mga magre-recant para magkaroon po, magtanda po sila kasi nga ganun lang pala kadali, 'di ba? Wala pa lang katulad nitong mga ito ngayon na 'di ba? Re-recant lang, wala namang kaso, hindi naman sila kinakasuhan, 'di ba? So mabilis lang, 'di ba, magbintang. Kung talagang may kasalanan, kung talagang walang katotohanan ng kanilang sinasabi, aba hindi dapat sila nagaganon, pinaglalaroan nila ang madlang people, 'di ba mga kababayan? At ang masaklap pa nito, may mga balibalitang kumikita sila, 'di ba? 'Yun ang masaklap kasi napapaglaruan na nila ang damdamin ng bayan, kumikita pa sila. Aba hindi po pwede 'yan mga kababayan, 'di ba? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan, ang bilis ng karma at ito pong si Dizon na karma din mga kababayan. Aba itong kanyang pagmumura sa Davao City ay magagawa niya rin kaya? Magmumura din kaya siya dito ngayon mga kababayan sa Metro Manila or particular sa EDSA? Tingnan niyo po ito mga kababayan, itong apat na sundalo na bumaliktad. Ayan na po ngayon. Co-accused na sila kay Martin Romualdez. Nako po, paktay kadiha. Yan na po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. At dire-diretso na kaagad tayo sa detalye nitong balita. Ito na po no. Ito na po kaagad ang lumutang na balita mga kababayan. Apat na sundalong bumaliktad kakasuhan bilang co-accused ayon kay Ombudsman Remulla. They will be charged. They will be charged as part of the accused. Kapag hindi sila tumistigo, i-charge namin sila, co-accused na sila, accessories after the fact, covering up, pinagtatakpan nila. Ayan mga kababayan, di ko na mahanap kasi yung isang video ano ho. Ito po kasi yon ano? Ito po kasi yon. Panoorin mo natin tong video na ito. Get dati na-recant na or were there only specific? May video kasi mga kababayan na sa bagay sinabi na rin to ni ni Attorney Baligod na yang mga yan no kasama isa diyan sa mga yan kasama mismo na nagturo doon sa pinagdeliveran nila sa bahay ni Romualdez. Alam na alam. Mayroon akong video kanina na napanood. Di ko na makita saan kaya yun. Anak ng pating talaga nakakabuisit. Sorry ha. Nakakainis na wala Balita po yun parang presko ni Boyeng na sinasabi ni Boyeng. Yung isa doon, tinuro talaga. Alam niya kung saan siya nag-deliver. Ito ngayon, yun sa apat na yun, nandoon yun. No? So ngayon, madalit sabi mga kababayan, alam niya. No? Na talagang nag-deliver siya. So ngayon, ang nangyayari, kaso tuloy siya. Makakasabwat tuloy siya ngayon dito sa kanyang diniliberan. Specific names na nabanggit nilang hindi nakasama? The way we see it, Cheska, ay may specific names pa lamang na nirecant yung kanilang mga testimony. No? Sinubukan natin na makuha yan sa Office of the Ombudsman pero wala pa silang binigay na specificong pangalan kung sino-sino nga ba yung mga Maleta Boys na ito no? At sino-sino yung mga personalidad na nakablanket doon sa kanilang mga alegasyon. No? Pero aabangan pa rin natin yan. Pero Cheska, kanina naglabas ng pahayag si dating Senador Antonio Trillanes, yung isa no, sa mga personalidad na sinabi ng Maleta Boys na dineliveran nila ng pera no at sinabi nga nito no na iaatras niya na raw yung reklamo niya dito nga sa tatlong umano'y bagmen na ito no na nag-implicate sa kanya sa flood control scandal kaya asahan natin na baka masundan pa yung mga individual na in-implicate na mga ito na magka-come forward kasunod ng recantation na ito. With the recantations, paano nito maaapektuhan ang kaso against former House Speaker Romualdez?
Mhm. At Cheska, ayon kay Ombudsman Boyong Rimulya, hindi raw nito mapapahina o mapapalakas yung kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na sa ngayon ay nasa preliminary investigation pa lamang. No? Actually, wala pa nga tayong confirmation kung nakapagsumiti na nga ba ang dating House Speaker ng kanyang counter affidavit kaugnay ng mga alegasyon na ito. No? At kabukod dyan, Cheska, kung magre-recant din daw ng mga testimonya itong mga Maleta Boys ay dapat daw sa korte nila ito gawin. At kung ire-recant nila yung kanilang mga testimonya, posible na isama na sila ng Office of the Ombudsman doon sa mga akusado sa ihahaing nilang kaso laban dito kay Romualdez. Habang nagpaalala din si Ombudsman Boyong Rimulya sa mga abogado na posible umunong nasa likod na ito. At sinabi nga nito no, na enough with the antics. Hindi na daw pwede yung larong madumi patungkol dito sa mga kaso. At kung sino man yung mapapatunayan na may kinalaman nga dito ay dadalhin nga sa Supreme Court ang reklamo at sisiguraduhin na maalis na sila o maparusahan sila kaugnay ng kanilang mga ginagawa. At Cheska, syempre, sinubukan din natin na hingin ang panig ng dating House Speaker na si Romualdez dito, kaugnay nga ng recantation no, dahil isa siya sa mga dinidiin dito at yung testimonya ng mga Maleta Boys yung inaasahan na magpapalakas sa reklamo sa kanya. No? At sabi niya, ipinapakita daw nila nito ng recantation at ng pahayag ni Rimulya na may prejudice daw talaga laban sa kanya. No? At yung recantation daw ito ay nagpapatunay na totoo daw yung kanyang sinasabi na wala raw katotohanan at gawa-gawa lamang yung mga akusasyon laban sa kanya. Hindi raw ganito ang patas na paghahanap ng katotohanan at hindi raw siya magpapatinag at haharapin ang mga akusasyon laban sa kanya at poprotektahan ang sarili. Ayan mga kababayan, yan na sinasabi ni Romualdez na talagang ginagamit na ngayon niya itong recantation, nito pong apat na mga dating Marines. Now, mahalaga dito ngayon mga kababayan kasi itong si Rimulya talagang nagsalita na tutuluyan din. Magiging co-accused na itong apat. Kasi nga po, isa po dito sa apat na ito ay tinuro talaga na nag-deliver sila. At talagang sinasabi niyang totoo yun, di ba? Na nag-deliver siya, kasama siya. So, ang masaklap dito mga kababayan, ang akala mo, kumita ka na, ang akala mo, matatahimik ka na, yung pala, madadawit ka na ngayon at masasama ka na bilang co-accused ka na ngayon kung sino man ang iyong mga inilantad at ibinulgar noon. Yun ang masaklap dito. Yun ang talagang matinding karma, di ba mga kababayan? Kasi kamukha nito ngayon, yung 10. Yung 10 ngayon talagang ang kaso lang nila, mga perjury. Kung tutuusin, mga bailable lang, di ba mga kababayan? Although, masakit pa rin kasi nga, kamukha niyan, sa dami nila, talagang milyon-milyon po ang ginagastos dito. Mabuti na lang, may mga kababayan po tayo na nag-aambag-ambag. Mayroon po, nasabi nga, 1,000. Kalahating kaban na po ng bigas yun. Diba? Pero nag-ambag po ang ating mga kababayan para lang po magkaroon ng pampiyansa dito po sa 10 na inakusahan ng perjury. Diba? Na hindi daw po totoo ang kanilang mga sinasabi at hindi pa bumabaliktad mga kababayan. Samantalang itong bumaliktad, ito nga, no? Si Trillanes, binabawi niya na kaagad dito sa 4. Pero si Boyeng, abay, ito ngayon ang good news kay Boyeng mga kababayan. Kahit pa paano ay pinanindigan niya na totoo itong mga sinasabi nito. Now, ang masama, ang masakit, kasi nga, di ba, bali-balita, may 20 to 25 million daw, di umano, ang mga tumanggap ng mga bumaliktad. Ngayon, kahit pa tumanggap kayo ng ganong kalaking pera, pero ang kakaharapin nyo namang kaso ay co-accuse kayo na kung magkakataon po ay plunder po ang may sasampa dito, ako po, plunder, wala pong bill yan. Mas malupit ang mangyayari sa inyo. Baka mamaya, matulad po kayo kay kay Napoles. Lahat po ng mga co-accuse ni Napoles ay nakalaya na. Si Napoles andon, nagsasaper, nakakulong. Yan ang masaklap dito ngayon mga kababayan. Baka yan ang mangyari sa inyo. Kaya ito, magsilbi rin itong babala dito po sa mga iba pa ng mga nandyan. Baka mayroon pong nag-iisip na bumaliktad. Matutulad kayo dito pagka nagkataon, di ba? Magiging co-accuse kayo doon sa inyong mga isinisiwalat. Masaklap yan, kaya mag-isip-isip na kayo mga kababayan. Ano ho? Hindi basta-basta yan. Now, ito na po mga kababayan. So,
Yan ang masaklap dyan na katotohanan, di ba? Yan ang masaklap dyan na katotohanan. At ang isa pa sa masaklap na katotohanan, mga kababayan, ito, lipat na tayo dito. Iwanan na natin yan, si Rimulya. Ito, matindi. 1.2 billion EDSA rehab na ibinida ni Dizon, wala pang isang taon, may sira na. Wala pang isang taon mula nang nagsimula ang 1.2 billion EDSA rehabilitation, ngunit ilang bahagi ng bagong aspalto ay nabakbak at nagkalubak-lubak na kasunod ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa ulat ng 24 oras, kabilang sa mga nasira ang ilang bahagi ng EDSA southbound sa Kalayaan at EDSA busway, kung saan nakita na rin ang mga tauhan ng DPWH na nagkukumpuni at nagtatapal. Ang phase 1 ng proyekto ay sinimulan noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon. Dahil sa maagang pagkasira ng ilang bahagi, umani ito ng mga tanong sa social media tungkol sa kalidad, tibay ng rehabilitasyon. Ayan mga kababayan, Dizon, bakit hindi ka dito napapamura? Ayan tuloy Dizon, nagkakabukingan tuloy, no? Ito mga kababayan, ang video dyan, may video yan tungkol po dyan sa EDSA mga kababayan, na ito nga si Dizon ay, di ba, doon sa Davao, nagmumura, pero dito, mukhang hindi siya yata mapamura dito mga kababayan. Baka siya na dapat ang murahin dito, 1.2 billion. Hanggang dito lang tayo. Na sinabi natin ay patuloy na kinukumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga oras na ito. Utang ina talaga. Kita mo, nakakapagmura ka pa doon sa Davao, ha? Pero dito sa EDSA, anong nangyari sa'yo? Nakikita niyo yung geyser na to? Ayan o. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Gas na to, ubusin na lang nila to, tapos hinto na. By 5 a.m., passable na to. Yabang ano? EDSA, ang lakad mo dito, sideways eh. Sidewalk talaga kasi sideways yung lakad eh. Hanggang dito lang tayo dati. So mahigit doble na to. So bike dito, pedestrian dito, no? Nakikita niyo yung geyser na to? Ayan o. Ito na yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamali, para pantay na pantay. Gas na to, ubusin na lang nila to, tapos hinto na. By 5 a.m., passable na to. Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong mga nagdaang araw, nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginasusan ng 1.2 bilyong piso. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Kapansin-pansing mabagal na ang daloy ng trapiko sa mga sandaling ito, hindi pa rin nagagamit yung busway
na gaya ng sinabi natin ay patuloy na kinukumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga oras na ito. Utang ina talaga. Murahin mo yung amo mo, gago. Ayan, 1.2 billion mga kababayan, wala pang isang taon. Pass out na yung pera ng bayan. Ito dapat kasuhan ito si Vince Dizon dito mga kababayan. So kasi talagang direkta na po ito mga kababayan, substandard po ito. Bakit wala pang isang taon, sira na kaagad? Sa laki ng budget yan, 1.2 billion mga kababayan. Grabe po, no? Napakalaki pong pera nito. Kamura-mura ka pa doon sa Davao, pero pagdating pala dito sa EDSA, pinunduhan mo yan ng 1.2 billion. Pinarehab lang, 1.2 billion. Hindi kung iparehab mo kaya si ano. Nagagalit na naman mga tanganista nito eh. Di ba mga kababayan? Ayan no, kitang-kita naman yan na talagang wala pang isang ano, nadadaanan po natin yan eh. Takin mo, parang katatapos pa nga lang ito nagawa eh. Ay naku naman talaga itong si Dizon no. Wala pang isang taon, kalahating taon pa lang, 1.2 billion was out na. Tapos punta ka ng Davao, doon ka pa, pamura-mura ka pa doon. Kaya ka talaga Dizon. O ito mga kababayan, bukod dyan, ito pa po ang mga makikita po natin. Umaangal pala ito mga kababayan, si Tabatchoy, si Balbas Arada, Balbas Angas mga kababayan, umaangas pala ito si Balbas. O. Si Tulpo naman, ayan, ititigil ang flood control kay Ombudsman na. Ito, ayan no, si Balbas. Pinagkatiwalaan namin ang lahat sa inyong mapagmahal na kamay. Nagtitiwala ako sa kabutihan, walang mali na pagkalinga. Yan, mga kababayan. Nanisisi siya ngayon dito, mga kababayan. Ito ang kanyang pagsisisi. Ano ba yun? Ito. Pero siya naninisi siya mga kababayan na ito daw, ayan no. Unang-una, ginastusan po nila tayo siguro tansya po natin mga 5 million po yung ginastos nila para lang siraan po at takutin yung mga tao sa aming probinsya. Ay ganun. Para daw takutin ang mga tao sa kanilang probinsya, may gumastos daw ng 5 million. O sige nga, ano itong balita ng UNTV? Panoorin mo nga. Paglikas sa La Union, tuloy-tuloy, ayuda, patuloy ang distribution. Lubog pa rin daw sa baha kayo dyan. Nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sa La Union habang binabantayan ang mga ilog, mababang lugar at mga komunidad na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Nagpatuloy ang paglikas ng ilang residente habang tuloy din ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng masamang panahon. Naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO La Union ang 40 insidente ng pagbaha sa mga bayan ng Bawang, Agoo, Bangar, Santo Tomas, Nagilian at lungsod ng San Fernando. Umabot na sa 5,547 na pamilya o 16,545 individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mabagyong Luis at Maymay. Ayan na. Balita po yan. Di po yan gawa-gawa. Ano mo nasabing ginastusan para lang takutin kayo? Anak ng titing mga kababayan. Ito pa, pagbaha naman sa Kalumpit, Bulacan naman ito. Lumpit, Bulacan na ang magdamag na pag-ulan sa kanilang lugar. Yan ang agenda report ni John Riz Calata, live nagulat mula sa Barangay San Miguel sa Kalumpit. John Riz, kumusta na ang sitwasyon dyan? Alam mo, pamilyar, ganyan-ganyan din yung background ko last year. Corina, tama ka, dagdag pangamba sa mga residente dito sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan ang walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay. Bukod kasi sa high tide na matagal na nilang nararanasan dito sa lugar, ay pinangangambahan din nila ang pagbagsak ng tubig mula sa matataas na lugar dito sa Central Luzon. Dahil sa mga taon nang binabaha ang Barangay San Miguel, kaya naman nagtayo na sila ng sariling tulay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at tubo para maiwasan ang araw-araw na paglusong sa abot hanggang dibdib na baha. Oh, ayan na. Bahang-baha mga kababayan hanggang dibdib na baha. Ito pong Kalumpit, Bulacan. Kalumpit lang ba? Ito, suyurin natin itong mga binabahang mga lugar ngayon mga kababayan. Oh, ito ngayon ang dapat aksyonan. Ito. Sa mga taga Metro Manila, gaya po sa Quezon City, may mga kinailangan pang magbalsa para makatawid sa baha.
Nakatutok Nagbalsa si na, Bernadette mga Reyes. kababayan. Animoy may bagyo sa lakas ng ulan at hangin kaninang umaga sa Timog Avenue, pati sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang malakas na ulan nagpabaha sa ilang lugar sa lungsod tulad sa Barangay Rojas District. Ito yung Gumamela Street dito sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Ilang dekada na ang problema ng pagbaha dito pero hanggang ngayon binabaha pa rin ang kanilang lugar. Saglit na bumuhos ang malakas na ulan kanina at ngayon ay umaambon na lang pero umaabot pa rin hanggang dibdib ang baha dito. Styrofoam na ginawang balsa ang gamit ng lalaking ito para makatawid sa hanggang bewang na baha. Bibili ng pagkain ng lola ko po. Napagkain po namin. Hindi nyo po napaghandaan, hindi nyo inasahan. Hindi, mataas yung tubig, biglang tumaas eh. May nagbangka pa para makauwi sa bahay. Sa ibang bahagi kasi ng kalsada hanggang dibdib ang tubig baha. Naghahakot naman ng mga paninda si Rosaline. Pang safety lang ba? Kasi hindi na namin makukuha yung lulubog na lahat yun kasi mabilis ang tubig dito eh. Sobrang bilis. Kaya dapat alerto ka talaga. Ang mga kabataang ito naligo sa baha kahit pwede silang makakuha ng sakit sa maruming tubig. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Quezon Avenue at D. Tuazon Street. Sa Barangay Tatalon, tuloy lang ang hanap buhay at negosyo ng mga residente kahit abot binti ang baha sa lugar. Kailangan po magtrabaho ma'am para may pang-allowance po ma'am. Saka may panggastos po rin sa malapit na po kasi mga anak yung misis ko. Di madaanan kasi ayun nga, kasi dito lahat punta ng tubig. Pinalakihan na yung drainage niya pero walang nagbago. Ganun pa rin. Wala po kayong bota o kung ano man. Sanay na po kami dito kasi madalas po talaga kapag ganong kalakas po yung dire-diretsong ulan. Ang gamit ng lalaki. Ayan mga kababayan, dito si Dison din nagmumura, no? Bakit kaya si Dison sa Davao lang nagpapamura? Bakit sa Davao lang si Dison nakapokus mga kababayan? Ayan, Quezon City po ito, no ho? Dito po sa Quezon City ay napakarami po rito insertion at napakalaki po ng mga pera, pondo para po sa mga flood control. Pero nasaan na po? Halos lahat ng mga congressman dyan. Isa sa nangunguna dito yung anak ni Rapi Tulfo, mga kababayan. Yung si Bonjeng, pa? Yung isang gabi lang, isang bis, inungga yung 1 million na alak. Magkano yon? Ilang milyon? 6 million? Di ba? Yan, mga kababayan. Yan, congressman dyan sa Quezon City na yan. Oh, kumusta na, mga taga Quezon City? Binubusog po kayo ng mga ayo-ayuda, kunwari ayo-ayuda, pero ang totoong problema, yung pagbaha, hindi po nila inaayos. Para ano? Para lagi po kayong magmakaawa at mamalimos sa kanila ng ayuda. Yun lang yun. Ganun lang kasimple mga kababayan. Huwag na po tayo rito pang magbulahan kung ano-ano pa. Ganun po talaga ang gusto nila mangyari dyan mga kababayan. O ito pa. Yan, Quezon City. Ito naman. Ayan o. As of 11:06 PM, nasa ikalawang palapag na sila ng kanilang bahay dahil hanggang dibdib na niya ang baha. Ayan mga kababayan. Hanggang dibdib na sa Parañaque City yan, ha? Oh. Ito. Tayo tayo ng konti, yung kay Labuyeng, ayan. SM Bacoor, ayan, oh. Video na po yan, ha? Kitang-kita po ninyo, nasaan na yung mga pera dyan? Nasaan na yung mga flood control dyan? Bakit Dison, Davao ka lang? Dyan, oh. Davao ka lang nagpunta, Dison. Oh. Ano yan? Yan, ha, mga kababayan, SM Bacoor. Ito pa. Saan to? Ano? Pagnan yun. Cebu daw yata ito. Cebu daw yata ito mga kababayan. Cebu. Langoy. Oh, Cebu yan. Ayan. Ito pa mga kababayan. Saan yan? Yan. Mga trolls, inumin niyo yung tubig baha. Yan ang sabi ni Bibim, di ba? Ipunin ninyo. Saan yan? Doon yan, KPI. Yung tough na yan mga kababayan, ako po, lagi ko po yan nadadaanan. Totoo po yan talaga. Ganyan po yan, lagi po tough na yan. Ayan o. Harapan ng MBI, naku po, yan po yung kanto na yan, UN, tough, MBI, ay naku po. Ganyan po dyan lagi, mga kababayan. O, ito pa.
Ano naman to? Dami talaga ng tutulak, dami pang stranded. Mayroon pa doon sa kabila, dami pang stranded yan. Dito, ano par? Pabalik ka? Makabite ako eh. Ha? Makabite. Makabite. Tapos dito pa lang, sinusugupa ka na ng ba? Ganun ang kaslan. Puti. Dito par, may daan dito. Ayan mga kababayan, no? Kawawa si Par, uuwi pa ng Cavite, tas na-stranded pa siya sa baha sa Valenzuela. Sa Valenzuela po ito mga kababayan. At alam ko rin po yan, yung party po ng BB, Marulas, naku po, bago ka po makarating sa Potrero, Malabon, MacArthur, naku po, yan pong kinatatakutan namin noon. Nung kami ay bumibiyahe pa ng motor. Langpas taon po yan, yan, yung papuntang San Miguel na yan, papuntang Tulay, ng Tulyahan, naku po, grabe po yan. Wala pong nakakadaan dyan kahit jeep. Talagang mataas po yan mga kababayan. Apaw po yung sasakyan dyan pagka dumaan ka dyan. Kaya yung iba dyan, nakikita nyo, mga nagbalikan yan. Nagbalikan yan mga kababayan, wala pong nakakadaan dyan. Kaya no, mas malalim pa po yung banda doon. Valenzuela naman to, kay Win. O, Win! Basta na, Win? Yung flood control mo, Win. Tingnan mo dito, ang lugar mo, Win. Bata pa ako. Yung lugar mo, ganyan na yan, Win. Hindi pa mayor ito yung mga, mga gatsalyan. Ganyan na po yan. At ngayon, pinalitan po ng mga gatsalyan. Ang tagal-tagal na po nila dyan sa Valenzuela. Ganito pa rin po, hindi pa rin po nila nasosolve yan, yung lugar na yan. Ang laki naman po ng mga pondo ng mga flood control nila, di ba? Oh. Yan pong patunay na parang pinagnanakaw po nilang pera sa flood control. Di ba? O ito pa. Ay, hindi pa. Ito na pala yung ano. Ito pa. Saan naman to mga kababayan? Tingnan natin saan to. Abraham! Oh, mukhang Paranaque ata to. Ayan o, mga kababayan o. Hanggang dip-dip na po yan o. Hanggang dip-dip na po yan. Lakas ng dip-dip na yan mga kababayan. Ayan o. Ang taas na po yan o. Paranaque ata diba? Nasaan si Dison? Wala. Doon sa Davao. Doon lang siya na talagang galit na galit. Gustong manakit. Pamura-mura pang gago eh. Oh. Dali ha. Ito pa. Ito pa mga kababayan no. Oh. Oh. Saan yan? Hanggang dibdib din no. Lagpas baywang kay tatay oh. Sa kanya oh, hanggang dibdib na to oh. Oh, ano kayo ngayon? Tinitingnan nyo lang Davao. Na ulan ngayong Sabado sa Metro Manila at ilan pang kalapit na probinsya. Bumahana naman tuloy sa maraming lugar at live mula sa Quezon City. May express report si Mobile Journal Alexis Ebwe. Alexis, kamusta ang sitwasyon dyan? Nikki, wala ngang bagyo pero malabagyo yung buhos ng ulan sa Metro Manila dahil nga sa habagat. At dahil dyan, kaliwat kanan na naman ang mga baha. Kanina sa EDSA Balintawak, mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil sa baha sa ilang parte ng highway. Sinabayan niya na malalakas na ulan. Ganyan din ang sitwasyon kaninang umaga sa Amoranto Senior Street sa Quezon City. Bukod sa mga sasakyan, lumusong na rin sa baha ang ilang pedestrian. Halos mag-zero visibility na rin sa ilang lugar na sinamahan pa ng malalakas na hangin dahil sa walang patid na buhos ng ulan. Dama rin ang maulang panahon sa ilang panglugar gaya sa Calabarzon, kung saan bumaharin sa bahaging ito ng Kawit sa Cavite. Hanggang bewang ang baha doon. Lumibot at nagbahay-bahay na ang ilang mga rescuer para iligtas ang ilang presidente na stranded sa kanilang bahay.
Ganyan din ang sitwasyon sa Imus, Cavite. Maraming bahay din ang pinasok ng baha dahil sa walang humpay na ulan. Bumigay naman ang gitnang bahagi ng tulay sa barangay Santo Niño sa Batangas City, kasunod yan ng magnitude 5.4 na lindol na tumama sa Mamburao Occidental, Mindoro at naramdaman din sa Batangas. Pinalalapa yan ng pagragasa ng tubig dahil sa walang humpay na ulan. Isinara ng tulay para maiwasan ang anumang trahedya. Nikki, ayon sa pinakalites na tala ng NDRRMC, umabot na sa 6 ang nasawi dahil nga sa epekto ng bagyong Luis at ng bagyong Maymay. No, kabilang sa mga ito, yung mga nadaganan o natabunan na mga gumuhong lupa at bato, at kabilang na rin dito yung mga nalunod at nakuryente sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nikki, kasalukuyan nandito tayo sa NS Amoranto sa Quezon City. Pasado alas 11, umakyat o tumaas yung tubig sa aking likuran, no? Ito yung ayon sa mga residente. Ang ilan nga dito, mga residente, ay pinili na lang din na manatili muna sa gilid dahil dito lang din sila nakatira sa gilid. No, kaya na mga ilang tauhan din yung nakita natin na dumating dito para nagtulong-tulong sila na malinis nga yung drainage dito sa kalsadang ito. Kung mapapansin nyo sa likuran din, meron na mga ilang tao doon dahil sinara na rin yung kalsadang yon para nga maiwasan yung pagpasok ng ilang sasakyan dito para makaiwas sa anumang disgrasya na magaganap. Nikki, yan mo ng latest. Ito mga kababayan, ito talaga ang sitwasyon sa ating bansa, Ang ating pong mga kababayan, ito lalo na dito sa kanya na po yan mga kababayan. Ako po nadatnang ko na po yan yung doon sa doon sa Valenzuela, ganun na po yan mga kababayan. All over Metro Manila, ganito po halos ang sitwasyon sa ating bansa. Atin na po ang mga karatig ng mga probinsya. Tal, Cavite, Laguna, Bulacan, Panga, ganyan na po mga kababayan. At tingnan mo po ang masaklap dito, kasi yung Davao City, mga kababayan, naging presidente ni Marcos, talagang sinadya po nilang tanggalan ng pondo. At syempre, nanang pondo, mayroon na sanang magandang plano noon, yung pinulgar nga ni Congressman Pulong, na katuwang sana ang JICA ng Japan, ngunit hindi po pinunduhan ni Marcos Jr. Bakit? Kasi nga po, pag nagkataon, Davao lang po ang hindi babahain dahil napakaganda po ng plano. No? Pero ang masaklap na katotohanan mga kababayan, ito pong mga lungsod ng Metro Manila, katulad nito, lahat po halos ng mga congressman dito ay may mga kanya-kanya pong napakalalaking mga insertion patungkol sa flood control. Pero ang malungkot, mga kababayan, ayan po. Tuwing uulan, tuwing babaha, ganyan po ang sitwasyon sa Quezon City, mga kababayan. At ang masaklap, tuwing magsasalita po itong mga congressman ito, napakayayabang. Ininabang nila lagi yung ayuda na marami daw po natatanggap na ayuda, ito bayan natin. Ang kapalit ay yan po ang nangyayari sa kanila. Lalo yung Tatalon na yan, yung Amoranto na yan, yung Santo Domingo na yan, ako po, yung E. Rodriguez na yan, Araneta na yan, napakalalalim po lagi ng baha dyan mga kabayan. Hindi pa po yan nasusolusyonan nila. Napakarami na pong pera ang nawaldas po dyan, nawala po dyan, napunta po dyan sa mga congressman dyan sa Quezon City. Hindi pa rin po nasosolusyonan yung mga baha dyan sa Quezon City. Nakaraan lang, di ba? Fairview. Tingnan po ninyo mga kababayan, lahat po halos ng mga congressman dyan, di ba, na bulgar, nung unang nagsalita sa Sergeant Gutesa, halos lahat ng mga congressman dyan, napakalalaki ng mga insertion. Saan nila ginamit yung insertion o yung pera na nakalaan para sa flood control? Bakit? May perang napakalalaki, bilyon-bilyon, wala pa rin pong epekto na maganda sa lugar nila. Hindi pa rin po nawawala yung mga. Katulad din ito sa Valenzuela, mga kababayan. Ako po, Manila, ganun din mga kababayan. Diba? Nasaan ang mga pondo? Ito, yung lugar nila Chua, lugar nila Valeriano, may mga, di ba, sila ang mga malalaki mga pondo dyan sa flood control. Nasaan nyo dinala ang mga pera ng flood control?
ba? Kaya nga mayroon po tayong investigasyon ngayon. Kaya nga mayroon pong naglalabasan ng mga Malita Boys at si Saldico mismong nagsabi na talagang kinurakot, ninakaw ninyo ang pera ng. Ngayon, sasabihin ni Tulfo, huwag na mag-imbestiga sa flood control. Bakit? Isa ka sa tinuturo ng mga Malita Boys? Natatakot ka, Tulfo, na maisiwalat ka? Tandaan mo, hindi ka pa tapos, Tulfo. Yung ACT-CIS, nakasama ka rin dyan noon. Yan ka nga congressman dati, di ba? Isa rin yan sa may matinding anomalya, flood control. Nako, Tulfo. O, Pindalo. Kaya mga kababayan, sa darating na eleksyon, pagka bumuto pa kayo ng mga Tulfo, alam nyo na po ang kahinatnan natin. At ako naniniwala ako, pero may senaryo ako nakikita, mga kababayan. May senaryo ako nakikita. It's either Leni Robredo, Erwin Tulfo magtandem. Pero si Leni Robredo, pag tumakbo po itong mga kababayan, sa tingin ko tatakbo po yan. Sa tingin ko po tatakbo po yan. Maniwala po kayo. Ngayon, bali na po nila yan na kunwari hindi muna tatakbo, hindi mag-announce kasi nga takot sila na maaga pa lang batuhin sila ng mga akusasyon. Kasi ngayon mga kababayan di pa man siya nag-announce may pambato na sa kanya di ba? Siya mismo nagsabi na itong si Marcos Jr. hindi dapat maging pangulo kasi nga number 1 sinungaling. Una, number 1 sinungaling. Yun sabi niya. Ikalawa, katulad nitong mga panahon ng mga kahirapan, kagipitan, hindi mo mahagilap. O ngayon, puring-puri niya na si Marcos, di ba? Kinain niya ng kanya mga sinabi, di ba? Bakit? Nabigyan kasi ng 500 million. So may katapat lang po. Hindi po para sa bayan ang hangad po nitong si Leni. Para lang po sa kanyang pamilya. Tawa lang naman po niya yung nakinabang doon Napatay ng kanyang asawa, di ba mga kababayan? Musuliyo lang. Pinastosan ng 500 million. Yung, ano yun, tawag doon, yung statwa niya. Samantalang itong mga kababayan natin, nakarampot na ayuda 10,000, 5,000, 3,000, nakaplug pa ng mga barangay 1,000. Di ba? Yan po ngayon ang sitwasyon sa ating bansa. Ngayon, ang isa sa nakikita ko mga kababayan, hindi kaya Raffy Tulfo at Marcos, BBM, ang mag-vice president. At Leni Robredo at Erwin Tulfo or Leni Robredo at Marcos Jr. Sa tingin niyo mga kababayan, ito na talaga ang tunay na unity team ng mga tae. Ito na talaga ang tunay na unity team ng mga dugyot, mga kababayan. Dahil pag nagkataon, sa tingin ko mga kababayan, kung desperado na talaga si Marcos at talagang ayaw niya talagang umalis sa pwesto, sa tingin ko naman talaga mukhang ayaw niya nang umalis Mukhang gustong-gusto niya na Kasi nga, natikman niya ng mga kababayan, ang sarap ng buhay, biruin mo ba naman? Hirap na hirap ang ating mga kababayan, walang malamon. Pero siya, travel dito, travel doon, kain dito ng mga masasarap na pagkain, waldas dito, waldas doon, nagaling ng pera ng bayan. Pagkatapos mga kababayan, kung ano-ano mga pa-concert, pag-birthday niya, di ba? Kung sino-sino, Duran-Duran, kung sino-sino mga sikat na mga mahaling mga performer ang kanyang iniimbita. Pero yung kanyang mga kababayan, ayan, naghihikaw sa gutom, lubog sa baha. Di ba? Hindi nyo alam, kahit sino pa ang makalaban ni BP Sara, iisa lang po ang suma total ng lahat. Tanong, despite na ini-impeach niyo si BP Sara, sino ba ngayon ang lumalaban patungkol po dito sa flood control corruption? Sino ba ang lumalaban para sa mga issue ng ghost projects? At sino ngayon ang nagtatakip dyan? At sino ngayon ang mga nakinabang dyan? Ang higit sa lahat, sino-sino ang mga nadiliberan ng Malita? Ba mga kababayan?
Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na si dating House Speaker Martin Romualdez daw ang nasa likod ng pag-recant ng 4 na Maleta Boys. Si Romualdez daw kasi ang makikinabang dito. Narito ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. John Riz, ano ang pamantayan o basehan naman ng Ombudsman sa kanyang paratang? Corina, kagaya ng nabanggit mo kanina, ang pamantayan ng Office of the Ombudsman sa kanilang pagpaparatang kay sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na sila ang nasa likod ng pag-recant ng 4 na Maleta Boys ay yung dahil si Romualdez daw ang makikinabang doon sa pag-recant ng 4 na Maleta Boys. At ngayon, hayagang pinaratangan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng pagbaliktad ng 4 na Maleta Boys. Matatandaan ginamit ng Ombudsman ang testimonya ng 8 sa 18 Maleta Boys para palakasin ang nilulutong kaso laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Pinasinungaling The accused. You know what we're talking about? So you think The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. Pinasinungalingan din ni Remulla na tinakot nila ang Maleta Boys para i-execute ang kanilang individual affidavits hinggil sa kanilang nalalaman sa flood control scandal. Kami kaya namin takutin ang Marines? Tatakutin namin sila? Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila. Paano sila matatakutin? Dagdag ni Remulla, mismong ilan sa Maleta Boys ang nagturo sa tauhan ng Ombudsman sa mga lugar na kanilang isinalaysay sa affidavit kung saan idineliver umano ang mga kickback. Kasabay nito, nagbabala ang Ombudsman sa mga abogadong humaharang sa hustisya at katotohanan. If they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. Hindi namin palalampasin to. If they really want to fight it out that way, dirty, then we will just go to the Supreme Court. Ayon kay Remulla, posibleng ituring na kapwa-akusado ni Romualdez ang mga bumaligtad na Maleta Boys. Hindi naman daw apektado ang nilulutong kaso laban kay Romualdez, pero malinaw anya na may nagtrabaho para harangin ang hustisya. Samantala, Corina, sinabi ng abogado ng 4 na Maleta Boys o ng ibang Maleta Boys na si Attorney Levy Baligod na matagal nang sinusuhulan ang kanyang mga kliyente para baliktarin ang kanilang mga testimonya. Samantala, bukas ay magsasagawa daw sila ng press conference hinggil sa usapin. Balik sa iyo. Yan, mga kababayan. Kaya dahil dito, ito pong 4 na bumaliktad ay namimili grupo ngayon mga kababayan na maging co-accused ni Martin Romualdez. Nagkataon. Kaya yung kung totoo man mga kababayan na mayroon silang tinatawag na kinita or mayroong binigay sa kanila offer na 25 million. Ay mukhang kakakulangin pa ito kababayan. At yung sinasabi nila mga kababayan na yung tahimik, parang gusto nila naman tahimik na lang, mukhang hindi yata mangyayari yun mga kababayan. Mas lalo pa sila magugulo ngayon dahil dito. Tuloy. Lalo. Kalagayan ito ating mga ex-man. Wawa naman. Sana nanatili na lang po kayo na nanindigan sa inyong salaysay. Kasi unang-una, mayroon na kaagad kayong kasong perjury. Diba? Ang masaklap pa dito mga kababayan, alam naman po natin, na klase ni Boying, bang hindi kayo tatantanan niya. Kawawa tuloy. Alam nyo, naawa ko doon sa mga kabayan doon. Marines, diba? Nung panood na malaya sila. Masyado silang emosyon. Mga kababayan, talagang nagkakan sila.
Tuloy mo yun. Alam mo yung parang ginagawa mo naman ang tama at alam mong ginagawa mo na matindi po yung risk gawa mo sa buhay. Pero mga kababayan, ganito pa ang gagawin sa'yo. Talaga yan. Pero lalo ang masakit pagka nandyan ka na nga, pumasok ka na nga dyan, nagdalawang isip ka pa, hindi mo pa tinuloy-tuloy. 'Di ba? Yun ang masaklap, yung magba-back out ka tapos ang una mong sinabi papasinungalingan. Tapos mayroon ka pang ididiin. Talong kung yung una nga na sinabi mo, ayon din sa'yo, ikaw din mismo nagsasabi na hindi totoo, paano maniniwala ang tao na totoo na ngayon ang sinasabi mo? 'Di ba? Dahil sa una pa lang sinungaling ka na eh. Paano ka papapaniwalaan? Alam niyo hindi ko talaga makuha yung logic mga kababayan ng mga bumabaliktad Hindi ko makuha ang logic ng bumabaliktad. Unless kung sabihin talaga nila, hostage yung aming mga pamilya, patayin, kakasuhan ang aming mga pamilya, kaya namin nagawa. Siguro baka totoo pa yun. Hindi mga kababayan, Hindi, sa akin lang ito yung sa akin, opinion ko lang yan. Unless talaga na piperwisyo ng aking pamilya kasi. Hawak nila, hostage nila eh. Kasi talagang nangyayari naman talaga mga kababayan, di ba, sa mga pelikula. Pero kay Sergeant Gutesa, mukhang nangyari yun mga kababayan. Di ba? Yun yung sinasabi ni na Congressman Mike Defenso. Asan na si Congressman Mike? Pinakulong na nila. Wala pong malinaw na basihan. Kasama pa si Senator Marcolita. Dito po katalamak ang ating Marcos Jr. Napakawalang utang na loob. Napakawalang hiya. Kabila ng hindi dahil sa mga Duterte. Kaya ang Duterte pa ngayon walang hiya. Nakaka-disappoint, nakakawalang gana maging kasi ang unlike nung panahon ni Tatay Digong, nakaka-proud maging Pilipino. Nakaka-proud maging pulis. Naging proud ako sa mga pulis noon, mga kabayan. Meron kasi talaga akong kakilala na dinalaw namin sa kulungan. Babae po ito Dinalaw namin sa kulungan. Gulat ako talaga sa kanyang 2-3 araw, hindi pa siya nadadalaw kasi galing pa ng probinsya yung kanya mga actually, sinamahan ko lang kasi hindi alam ng kamag-anak yung lugar. Kaya ko napasama doon. Sinamahan ko lang yung kamag-anak kasi ako kabisado ko yung nagulat ako sa kwento niya. Talaga loob ng 3 araw, yung pulis ang nagbigay sa kanila ng yun yung panahon ni Tatay Dig. I think mga 2008. Sabi ang mga panahon na yun. So, hindi pa po ito, wala pa po. Grabe. Nang dumating ang Pasko, mga pulis pang nagregalo sa kanila. Pero nakakulong sila bilang 12. Pero pulis ang alaga sa kanila. Kaya nakaka-proud Nakaka-proud maging pulis, maging dalaw ng panahon ni Tatay Digong. Ngayon kaya mga kababayan, proud pa kaya ang ating nangyayari ngayon? Meron po sa akin nakikita. Try nyo nga po anonymous comment lang. Anonymous. Proud pa ba kayo? Alam ko may nanonood sa atin na ng bata. Maraming salamat po muli mga kababayan. Dito muna ang ating. Kayo na po ang bahala. Comment kung ano sabi niyo sa video. Like at pakishare rin po. Maraming salamat kung nakarating ka po. Gamer Channel, Pansamantala. Bye-bye.